Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Diba? Yan ang katibayan na huwag mong pagsasalitaan ng hindi maganda ang Panginoon. Actually, hindi naman kailangan ni Digong na magsalita ng ganon, di ba? Hindi naman siya, kumbaga, under sa napakalaking problema. Siya nga ang presidente, di ba? Nagagawa niya ang lahat. Blessing sa kanya na siya ay maging presidente. Pero ano ang ipinalit niya? Di ba, ang gobyerno ay ginagabayan niya ng Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa tao ay binibigay yan ng Diyos. Tapos ngayon, after kang bigyan ng napakalaking blessing, mumurahin mo ang Panginoon? Di ba? Napakalaking kasalanan po niyan at ngayon pinagbabayaran niyan ni Digong. Kaya ito, aral na to. Hindi lang sa kay Digong, kung hindi sa lahat. Sa lahat ng tao dito sa mundo. Na kahit ano pa ang iyong relihiyon, huwag na huwag mong pagsasalitaan ang inyong Diyos. Di ba? Yun lang po yun. Naku nagiging pastor ako ngayon kasi medyo na kumbaga parang alam niyo yung para akong kinurot, para akong nagising sa katotohanan na napakasama po pala talaga. Nahamunin, pagsalitaan ng hindi maganda, at gawing katatawanan ang ating Diyos, di ba? Eto na yun, pinaparusahan na ng langit si Digong. Ito po, nagsalita na yung ICC prosecutor na naunang nakaintindi o naunang nagsagawa ng mga pagsusuri sa mga Pilipinong naging biktima at nagreklamo sa ICC tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Hindi ho ito bago sa inyo at ito matagal na rin lumalabas ang pangalan at bilang ICC prosecutor. Ito, pakinggan po niyo yung kanya sinasabi tungkol sa kalagayan ngayon matapos arestuhin si Duterte at pinadala na nandun na ngayon sa detention center ng International Criminal Court. Ito, pakinggan po ninyo, panoorin po ninyo. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of Deputy Prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pre-trial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed. Flashback. You want me bring me to fine International Criminal Court? Gladly. And if they say that I go to jail, I'll rot in jail. Wala kayong problema. Yan ang pagkakamali ni Digong. Minaliit po niya ang ICC. Akala niya, ang ICC ay wala pong kapangyarihan over us dahil nga tayo po ay kumalas na noong pong 2017. Hindi niya alam, diba, na napakamakapangyarihan ng ICC dahil meron po itong mga galamay like the Interpol. Meron po siyang kapangyarihan sa Interpol na utusan para hulihin ang mga wanted sa iba't ibang lugar dito sa ating mundo, sa iba't ibang bansa. Kaya po, 'di ba, nagkamali si Digong ng pangmamaliit sa ICC. Tama yung sinabi ng nitong po ng ICC, itong si Dr. Mr. Khan. Na kung yung iba ay iniisip na mahina ang ICC, nagkakamali sila dahil katulad nito si Digong nasampulan na. At isa pa, ito po ang pinakamalaking pagkakamali ni Digong. Nung siya ay presidente, minaliit niya ang ating Panginoon. Napakarami niya sinabing hindi maganda laban sa ating Panginoon. Kaya po, 'di ba, lahat ng mga paglaban sa ating Panginoon may consequence yan. Lahat ng mga pagkakamali mo sa Panginoon, may kapalit yan, may consequence, pagbabayaran mo yan.
malaking kasalanan yan. Ang akala ni Digong, joke lang yan. Ang akala ni Digong, for entertainment purposes lang yan. Pero hindi po ganoon tumatakbo ang mga pangyayari. May tadhana. Andiyan ang tadhana para bigyan ka ng leksyon. So, ito po yung video. Paano ka maka-retreat na yung Diyos mo pinako sa krus? Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Diba? Yan ang katibayan na huwag mong pagsasalitaan ng hindi maganda ang Panginoon. Actually, hindi naman kailangan ni Digong na magsalita ng ganun, di ba? Hindi naman siya, kumbaga, under sa napakalaking problema. Siya nga ang presidente, di ba? Nagagawa niya ang lahat. Blessing sa kanya na siya ay maging presidente. Pero ano ang ipinalit niya? Di ba, ang gobyerno ay ginagabayan niya ng Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa tao ay binibigay yan ng Diyos. Tapos ngayon, after kang bigyan ng napakalaking blessing, mumurahin mo ang Panginoon? Di ba? Napakalaking kasalanan po niyan at ngayon pinagbabayaran niya ni Digong. Kaya ito, aral na to. Hindi lang sa kay Digong, kung hindi sa lahat. Sa lahat ng tao dito sa mundo. Na kahit ano pa ang iyong relihiyon, huwag na huwag mong pagsasalitaan ang inyong Diyos. Di ba? Yun lang po yun. Naku nagiging nagiging pastor ako ngayon kasi medyo na kumbaga parang alam niyo yung para akong kinurot, para akong nagising sa katotohanan na napakasama po pala talaga. Nahamunin, pagsalitaan ng hindi maganda, at gawing katatawanan ang ating Diyos, di ba? Eto na yun, pinaparusahan na ng langit si Digong. So ito po ulit yung video ni Sir Mike Abe. Yun, no? So, malinaw. Ang sinasabi. Base sa kanyang pagkakalam at dokumento, nakuha niyang impormasyon, nakuhalap nilang impormasyon, meron mga nag-aakusa, may mga nangyari at kaya nga magkakaroon ng trial. Pero lumalabas pala doon sa kanilang na-monitor at tinanggap na mga impormasyon at complaint o reklamo ay mula pa ng mayor ng Davao City, ang dating Pangulong Duterte. Doon nagsimula yung DDS na tinatawag. Kasama pala yun. So mula nung mayor siya at nung siya ay naging presidente ng 2016 hanggang 2022, yung mga record na yan ay nakuha ng ICC. Na may kaakibat na mga reklamo na ipinail, complain ang mga Pilipino na naging biktima umano. So ayan po, medyo mabigat. Pero yung fair trial, mangyayari daw yan. Ibibigay ang lahat ng karapatan at panahon para kay dating Pangulong Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero marami pong nakalap na palang impormasyon at mga dokumento at ebidensya ang ICC. Yan po ay galing mismo kay Mr. Khan. Si Mr. Khan ay ICC prosecutor. Okay? Yan po yung personalidad niya diyan sa kasong ito. Kaya meron siyang authority, meron siyang personalidad, meron siyang impormasyon, meron siyang karapatan na ganyan ang kanyang sabihin. Pero ang maganda dito, tinitiyak niya na magiging parehas at ibibigay ang lahat ng pagkakataon. So matinding labanan ito ng mga abogado, ng mga ebidensya at testigo sa lalo madaling panahon na magkakaroon ng trial. Kung kailan matatapos, hindi natin alam yan. At iyon ang pinakamalaking swerte ni Digong. Siya ay haharap pa sa husgado. Mabibigyan pa ng pagkakataon na ipagtanggol pasinungalingan ang mga ebidensya laban sa kanya. Hindi katulad ng mga naging biktima po ng EJK na talaga namang wala ng pag-asa na makabalik pa dito sa ating mundo para ipaglaban ang kanilang mga buhay. Kaya nga po ang ginagawa ngayon ng mga DDEBs ay puro fake news, puro disinformation. Yan po ang pinapalaganap nila. Puro katulad nun, merong mga video dyan na lumalabas na sinasabing binasura na daw ng ICC ang kaso ni Digong. Meron po dyan mga lumalabas na sinasabi si Trump daw ay tutulungan si Digong at kapag hindi daw inirelease ng ICC, etong si Digong ay kung ano-ano daw ang gagawin ni Trump. Diba? Yan po yung mga fake news na kanilang ilalabas. Kasi nga po, sa usaping legal, sa usaping katotohanan, realidad,
talong-talo po sila. Hindi na nga ako magtataka hanggang doon po sa dahig ay meron pong gumagawa ng fake news. Meron pong gumagawa ng disinformation. At mismong sa loob pa po ng ICC, ito ginagawa. Loob pa mismo ng ICC. Etong si Miguel Dea. Panoorin po ninyo itong video. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Di ba? Pinapalabas nitong si Miguel Dea na kinidnap daw si Digong. Meron bang kinidnap na tumagal pa ng 12 oras doon sa Villamor Air Base? Meron bang kinidnap na binibigyan pa ng pagkain at inumin? Meron bang kinidnap na nakikipag-selfie pa sa loob ng eroplano? Meron bang kinidnap na chinecheck pa kung ito ay maganda ang kalusugan, kung ito ay nasa bingit ng alanganin? Meron bang ganong kinidnap? Kaya naku, soplak na soplak itong si Miguel Dea. Diba? Gusto nilang ma-delay ng ma-delay ang hearing dito kaya Digong. Hayan, September ulit magkakaroon ng hearing. Di ngayon, ano ang nangyari? Sa halip na mapabilis ang trial, naku po, magtatagal pa. Di lalong magtatagal si Digong doon sa ICC, sa kulungan. Ito pa isa, soplak na soplak. Doon po sa local media ng Netherlands, yung isa nating kababayan na gumagawa ng fake news. What is it for? We're Dutch media. I'm wondering why are you here today? So basically, we organized this because we wanted to show support to our former president, in full conformity. To show love for him, and not to demonstrate actually against for what's happening, because the legal aspect of this is going to be taken care of the lawyers of the former president. Why do you support Duterte? Why not? And your basis is? His own government claims, like his own government acknowledged that they executed many people. Are you sure? Because the last time I checked, it was only 7,000. Actually, 17 months into office, the government stated that over 20,000 people. They allegedly 1,000. That's what they said themselves? No, it was from actually a government entity. And so he was in government. Sorry, not government entity, but a media entity. It's called Rappler. No, it was the public office. It was Rappler. I'm very sure about that. Yeah, I'm very sure because the government's record shows that it's only 7,000 across three years of his. Okay, so your counterclaim is that it's not that bad because it was only 7,000. Yeah, you can show. You need to check the facts. The facts. The office of the president stated themselves that in the first 17 months, more than 20,000 people were killed. From which media outlet was that? That the government communicated that themselves. Which government? I just told you. No, which government? There's a sector. Is it the Department of Justice? Is it the police records? Is it the data? It's the office of the president. No, that's not true. I'm sorry, but I beg to disagree. The facts are not correct. But Duterte himself stated he wanted 3 million drug users. Wait. You're too close. Yeah, sorry. Okay, you said that you wanted to. I'm sorry. Duterte himself stated he wanted to 3 million drug users. He's against the drug problem mainly because it destroys society, the very basic unit of our communities, and he has seen that. He has done. Etong engot nating kababayan, nakakahiyangan sabihin na kababayan natin to kasi tatanga-tanga Etong engot nating kababayan ay tinalo pa ang PAX ng isang foreigner, ng isang local media. Tinalo siya sa katotohanan. Bakit? Galing talaga sa Office of the President ang mga datos na yan. At yan ay lumabas doon sa Quadcom hearing. Si Shell Jokno ang isa sa mga nagsabi niyan. Diba kaya nga po etong si Shell Jokno ay nagpatotoo doon sa Quadcom na kung saan ay since 2016 to 2017 ay nasa 21,000 ang nagurgur ng pamahalaan ni Duterte laban sa kanyang paglaban sa pulburon. Hindi po totoo na galing sa Rappler to. Galing ito mismo sa Office of the President at pinagmamayabang ito ni Digong na isang accomplishment
Kung meron man tayong kababayan na engot doon po sa Netherlands, naku, meron po tayong kababayan doon na talagang mapapalakpakan po natin sa galing. Palakpakan muna natin. Napakagaling na itong si ate. Siya po ay kinokontra niya ang mga fake news na lumalabas doon sa Netherlands. Napakagaling ng paliwanag ni ate. Ito po yung panoorin po ninyo itong video na ito. At kung sino man po ang nakakilala sa kanya, nako, pakisabi po, salamat. At talagang proud na proud ako na meron po tayong kababayan na nasa Netherlands na hindi po nagpapalaganap ng fake news. Saludo po ako sa iyo, ate. Ito po yung video niya. Well, we heard about, when we heard about Duterte being arrested, several of us Filipinos who have long been against this war on drugs, which is a war on terror and war, have come together in solidarity and in support of his arrest. So we congregated earlier today. We've had a protest. We've had several people come together, and we're in remembering the time during his administration that basically gave a blanket immunity and encouraged this culture of terror for anyone who was suspected for as a drug user, and there was no due process at all. There were 30,000 people who were killed randomly without due process. Among them, more than 100 were children, and even beyond that, several other people who were simply red tagged, activists, journalists who were daring to challenge the government were red tagged as terrorists, and also were then killed as victims in the war. Oh, 'di ba? Buti na lang. Meron po tayong kababayan doon na hindi po nagpapalaganap ng fake news. Buti na lang nandun si ate. Kung sino man po yung nakakakilala sa kanya, pakisabi po na kami po na mga Pilipino ay proud na proud sa ginawa niyang interview, sa ginawa niyang pagsasabi lamang ng katotohanan, pagsasabi niya ng tunay na nangyayari dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Kung sino man po nakakakilala sa kanya, please po paki-comment niyo naman po at paki-pasa naman sa kanya itong video na ito para po mapanood niya. Salamat po ate, palakpakan natin. Thank you po sa pagsasabi ng katotohanan niyan. Saludo po ako sa inyo. So, ayan na po. So, justice for all. Lagi ko sinasabi yan. Katarungan para sa di umano'y naging biktima. Katarungan din para kay Duterte na siyang nasasakdal dyan. Siyang akusado. Okay? Although si Duterte naman parang umamin na rin na yan ang kanyang kapalaran. Sabi niya, this is my destiny. Pero sinabi niya doon sa video na pinakita ko sa inyo nung siya'y bago mababa ng aeroplano na naka-t-shirt lang na parang pagod na pagod. Yan daw ay kanyang destiny. So, tinanggap na niya. Tinanggap na nga niya. Dahil alam natin, matindi ang naging kulitan sa pagitan ni General Torre sa airport at saka sa Villamor bago siya na isakay ng aeroplano. Pero dahil nandyan na, nangyari na, nandun na siya. So yan daw ay kanyang destiny. At kanyang hinahaharapin ang kanyang maaaring pananagutan. Dahil ang kanyang sinasabi, kanyang inaako, kanyang tinatanggap ang responsibilidad sa mga nangyari nung siya ay mayor at pangulo ng Pilipinas. Yan naman ay inamin niya sa mga public hearing sa Senado, Philippine Congress, Philippine Senate. Ngayon, nung siya ay huling nagsalita bago tumapak ng detention center ng ICC, ay inamin niya, this is my destiny. So pag-amin na yan, kung ano man ang mangyayari, hindi natin alam kasi magta-trial. Ayan, okay? Don't panic, huwag kayong magagalit. Nasa tamang proseso dahil yan po ang kailangan. Rule of law. Sa local na batas dito sa atin kung kinakailangan o doon sa international law, international court. At umaasa naman tayo at ang buong mundo na kung saan may mga Pilipino na magiging fair talaga ang trial na yan. Talagang mahaba-habang proseso ito. Okay? Sana matagalan ni Duterte dahil alam natin may edad na siya, may sakit pa raw. Although pagka walang ganyang usapin, ang lakas-lakas niya eh. Di ba? Nung nandun sa Hong Kong, nung magsalita siya sa harap ng mga member ni Kibuloy, ang lakas ng boses, nagmumura pa nga eh. Pero pagdating sa airport sa Manila, nung huhuli, nabiglang nanghina. Hanggang sa nung nakahold na sa holding area, sa airport at sa Villamor, ay parang bumigay na yung katawan. At hanggang doon sa kanyang travel. So, talagang mahirap pala pagka nakakakaso at nakakawarrant of arrest, nakakasakit bigla. Or dati nang may sakit, lalong nararamdaman ang sakit. Ay parang gano'n. So, hangad pa rin natin na tumagal ang kanyang buhay at kanyang kalusugan, maging maganda ang kalusugan niya para labanan yung kaso. Para malabanan niya. Kasi kung siya may sakit o magkaroon ng problema, physically, abay mahirapan siyang maidepensa ang kanyang sarili. Kaya dapat maging healthy pa rin siya para kanyang malabanan sa tamang proseso under the law, international court, ang mga kasong kanyang kinakaharap. Crime against humanity.
kahit sino. Napakabigat po ng kasong yan, hindi pangkaraniwan. Please like, share ng video ito. Kung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa Mike Abe Opinions at pati isang channel ko, isa pang channel natin, MA Pinoy TV. Diba may kasabihan po tayo na ang masamang damo matagal mamatay. At yan ang nangyayari ngayon kay Digong. Dahil sigurado ko, nasisiguraduhin po ng ICC na siya po'y malusog, nasa magandang kalagayan. Siyempre sasabihin na lang ng mga pro Duterte na mahina na siya, may sakit, malubha ang karamdaman. Pero, di ba, mismong ICC na po ang nagsiguro. Pina-check up nila si Digong, pinagamot nila, dinala nila sa ospital. Ito ngayon ay physically fit at mentally fit. Alam niya ang nangyayari sa kanya. Nagtataka nga ako si Medialdea, si Harry Roque, o etong si Bongo, si Philip Salvador, laging sinasabi, may sakit ang Pangulo, matindi karamdaman, hindi kakayanin. Sabi pa nga ni Medialdea, doon po sa airport, ay nako, sinisigurado ko sa'yo, patayan. Gurgur yan kapag yan binyayan ng mahaba. Okay na, hanggang ngayon buhay. Diba? Kaya hindi po yan papayagan ng ICC na mangyari na manghina o magkasakit. Lalo pa at alam nating lahat na napakaganda ng pasilidad ng mga healthcare facility sa ibang bansa. Lalo pa dyan sa Netherlands na napakayamang bansa. At syempre, ang ICC ay may budget sa mga ganyang pagkakataon na merong mga karamdaman ng kanilang mga nahuhuling personalidad. Ito ay kanilang agad-agad ipapagamot para maiharap sa korte. Diba? Patas eh. Yan ang ayaw ng mga DDF. Syempre, kaya gusto nila na dito ang hearing sa Pilipinas, bukod sa napakatagal na, may posibilidad pa na sila'y manalo sa mga kaso. Kaya nga po, di ba, natatakot ang mga biktima, natatakot ang mga pamilya na doon sa mga Supreme Court, sa mga korte dito sa Pilipinas magdemanda kasi alam nila na napakamakapangyarihan pa rin naman ng mga Duterte pagdating sa kasuhan. Meron silang army ng mga abogado. Diba? Kaya tama lang yun doon sa ICC para po patas, para walang impluensya si Digong, para po magkaroon ng patas na pagtingin ang bawat panig. Diba? Magkakaroon ng pagkakataon ng kasi hindi bias eh. Ang mga Pilipinong biktima, meron silang mga panglaban. Ang mga Duterte, meron silang panglaban. Parehas merong mga depensa, may opensa. So maganda, patas, di ba? At bahala ang ICC na tignan kung sino ang dapat na parusahan at may kasalanan. Napakaswerte pa rin ni Digong dahil dumaan po siya sa due process. Kaya yung sinasabi ni Medialdea, mga fake news na pinapalaganap nitong mga DDFs, hindi po yan uubra sa ICC. Hindi sila nakikinig diyan. Hindi sila naniniwala sa mga nasa labas ng korte. Ang pinapaniwalaan nila ay ang mga ebidensya. Ang kanilang titignan ay ang depensa nila Digong. Yan ang kanilang titignan, hindi ang mga fake news nyo. Hindi ang paghuli kay Digong na sinasabi ninyo na unlawful, illegal. Hindi po yan ang titignan nila. Ang titignan nila ay ang mga ebidensya ng mga nagrereklamo, mga humihingi ng hustisya doon po sa nangyaring mga EJK noong si Digong ang presidente. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa ating kumpadre, Sir Mike Abe. Ayan huwag niyong kakalimutan ang kanyang YouTube channel, Mike Abe Opinions, MA Pinoy TV. Pakisupport po ninyo. Huwag niyong hahayaan na hindi niyo masupport si Sir Mike Abe dahil ito po real talk at hindi nagpapalaganap ng fake news. At syempre kasama na rin ang ating mga tropa pips na mga vloggers na mga pro-admin. Ingat po kayo, Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first!